Hello, magandang hating gabi sa mga kaibigan natin. Ngayon po ay bibigay ko sa inyo yung maaring impormasyon. Alam niyo na o hindi, pero himay-himayin natin. Ito po yung sinasabi ni Sarah, fresh from her heart, na depensa niya laban sa confidential fund issue at iba pa na kinaso sa kanya sa impeachment. Ito po, pakinggan po natin at ito po ay nagpapaalam po ko kay Banat Bay at saka kay Bostada at saka kay mismo kay Sara Duterte na sa channel niya binubunot ko po yung kanyang ang interview sa kanya ni Banat Bay at saka ni Bostada. So anyway po, ito po siya. Pero bago siguro ang lahat, ang importanteng depensa niya po rito na masasabi ko towards the end ay nilatag niya kung paano nagsimula yung maitim na balak ni Bongbong Marcos at saka ni Romualdez mula sa simula pa lang. Pag-upo pa lang niya pagkatapos na manalo siya ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente at vice-presidente, nagsimula na po ang plano. So, ito po makita mong katraidoran ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Ang saving kasama diyan sa katraidoran ay si Lisa Marcos. Ang saving grace lamang dito ay nahiya naman si Aimee kasi si Aimee ang nagtulay sa gitna ni BBM at saka ni Sara para hindi na tumakbo si Sara na presidente at magiging vice na lamang siya sa ni BBM. Ganon po kawalang hiya ito si BBM tsaka si Romualdez. Ganon sila katraidor. Pero anyway, ang istorya ng impeachment ay kumbaga sa manok ay initlog na iluwa na yung itlog sa simula pa lamang. At unti-unti nila niluluto. At ang pagluluto nila, ang ginamit ni Romualdez, pinayagan siya ni BBM na magdiskarte sa budget para lumabas ang kanyang budget sa 2023. Kita mo, 2023 sila nagsimula. Lumabas ang budget at doon lalaruin ni Romualdez at bibigyan niya at ang gagawin niya, iba-bribe niya sa pamamagitan ng proyekto ang mga congressmen para sa kanya lahat titingin. At kung ano man ang gusto niya mangyari ay masusunod. Yan po ang ginawa ni Romualdez. At kung napasunod niya na, pati makabayan ng mga congressmen na bribe niya rin, nabigyan niya rin ng pera. Pasensya na Ma'am Franz Castro. Ang impression ko sa inyo ni Ma'am Arlene Brosas, ang unang-unang taas ng tingin ko sa inyo. Pati po si Raul Daniel Manuel, ang taas-taas ng tingin ko sa inyo nung una, pero later on, napagtanto ko, kasama kayo sa sindikato, kasama kayo sa grand conspiracy para matanggal si Sara. So, ngayon, yung inyong grand conspiracy, yan po din ang dahilan sa mga reaction ni Sara. Kung minsan akala nyo sobrang lupit ang reaction ni Sara. Kahit tinawag nyo siya tinawag nyo na parang wild, no? Parang siraulo. Pero iyon po ay resulta na yun ng mga reaction niya na siya lang ang nakakaalam sa mga ginagawa ng mga taong kalaban niya na palihim. So hanggat sa umabot sila sa yung mga confidential fund na yun, ay dito niya nilahad kung paano diniskartehan nila. Pero mo, ang ginagawa nila, alam mo naman ang confidential fund po ay confidential, national security ang involved dyan. At hindi mo pwede basta-basta buksan niya kasi may batas yan na pag confidential, hindi mo pwede buksan. Pero ang ginawa nila, ang confidential lang ni Sara, may confidential din si BBM. Bakit hindi nila tinreat na ginanon, bakit hindi pinasampina? Nagkunwari sila, kasama din yan si Roland Valeriano ng Tondo, naggagalangin. Kunwari, nag-privilege speech pa, pero bakit sa lahat Roland Valeriano? Oy, mga taga-Tondo, gagalangin, huwag nyo na ibuto yung traidor na yan na Roland Valeriano. Ang kanya ginawa, kunwari nag-privilege speech siya,
na yung mga mga advance info na nakuha niya, naghumingi sila ng impormasyon mula sa Commission on Audit. Dapat bawal pa nga sa Commission on Audit ilabas kasi confidential fund. So, ibig sabihin yung Commission on Audit dito may kasalanan din bakit nila pinalabas. So ngayon kung pinalabas na, pwede rin sila, yung nagpalabas na commissioners ay pwede silang may impeach din sa ginagawa nila. Nevertheless, ginawa nila diskarte, pinaisyuhan daw nila na subpoena ang Commission on Audit at nilabas yung mga Mary Grace Piatos na mga resibo. Alam mo, number 1 rule, ang confidential fund ay hindi dapat nilalabas. Pero bakit nilabas nila kay Sara? Pangalawang tanong, ang confidential fund ni Bongbong Marcos ay 4,625,000,000. Bakit walang pinalabas na resibo galing sa COA kung paano ginasta ni Bongbong Marcos? Anyway, nung nakaraan lamang sa pag-deliberate ng budget para sa 2026, kinwestiyon pa nga ni Congressman Antonio Tino kung paano ginasta ni Bongbong Marcos ang kanyang confidential fund na umabot ng 4,625,000,000 sa loob ng 3 taon at pang-apat na ngayon itong 2026. So ganun po, may double standard po ang nangyari sa Kongreso sa panahon na yon. So ibig sabihin po, from the start, lahat po ng mga maniobra, ang objective ay paano ma-impeach at matanggal si Sara sapagkat gustong-gusto talaga ni Romualdez na siya ang tatakbong presidente. Kaya lang, ang problema, bumalik sa kanila kasi ang pamamaraan nila ay yung flood control project. So dito natin makikita kung paano. Ngayon, tinanong siya dito si Sara, paano kaya, sino si Mary Grace Piatos? Sa depensa mo ba, ilalabas mo ba? So sinagot ni Sara Duterte, pagdating sa hearing, bahala yung abogado niya, pero sinabihan daw siya ng kanyang abogado na batas po yan, pag confidential fund ay hindi pwedeng sabihin kung sino ang nabigyan ng pera. Bahala na mga umakusa na magpresenta ng ebidensya kung gusto nila. At kung gagawin nila yan, maaring maparusahan din sila kasi sa paglabag sa tinatawag ng confidential fund law, na ang mga informante ay hindi pwede mabuksan, hindi pwede malaman kung sino ang nakatanggap kasi national security matters ang pinapalagay na involved dyan. So anyway, maganda naman ang pag-interview nila ni Banat Bay at saka ni Boss Dada. Pakinggan po natin. At every now and then, tayo po ay magko-comment kung paano. Ito na po yung Banat Bay. Although minsan nagkaaway-away tayo sa issue ni Tebes at saka ni Bantag, but this time siguro, pagbigyan nyo muna ako kasi kayo lang naka-interview nito at i-presenta ko rin. Ay hindi lang maririnig tuwing eleksyon. Ito'y sinasabuhay sa bawat pakikilahok. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Boss Dada. Makisali, makialam, makibahagi. Ito ang ibalik ang tapang at malasakit, kung saan ang boses ng bayan ang tunay na lakas ng pagbabago. Sama-sama nating ibalik ang tapang, buhayin ng malasakit at mahalin natin ang Pilipinas. At kasama natin ngayon, mga bossing, siyempre ang pinakamatapang at talagang nagmamalasakit sa bayang Pilipinas, Vice President Sara Duterte. Magandang araw sa iyo. Magandang araw. Magandang araw sa iyo, Banat Bay, at magandang araw, Boss Dada. At magandang araw sa mga kababayan natin na sumusubaybay ngayon sa ibalik ang tapang at malasakit. At ang pag-uusapan natin ngayon, Banat Bay, kasama siyempre ang ating pinakamamahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually, 2025 at saka ngayon 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari, paano ba ito nagsimula? Pwede niyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito and then ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon. No? Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot.
Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So nagpaalam ako sa chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong, kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital. Yung kasama ko, pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo. So anyway, ito po ang klaro, very clear. So isa sa kasi sa mga akusasyon laban kay Sara Duterte ay yung hindi din daw niya ginagalang ang House of Representatives at inisnab niya sa patawag sa pagtitistigo. So kung ganoon, klaro, very clear, pumunta naman siya. So, paano ngayon mananalo ang kasong akusasyon sa impeachment na hindi niya ginagalang ang House of Representatives? Nandun naman siya, may ebidensya. Nanumpa pa siya, hindi naman siya tinanong. So, that is one good defense
to show na tumba na kagad ang isang akusasyon sa impeachment. 1 point down. Okay, let's proceed. Pakinggan pa natin kung anong kasunod na issue. Plan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or Ito, pakinggan natin. Ito naman ang issue sa confidential fund. So makita mo, ginamit ni Romualdez ang mga Makabayan congressmen na si Raul Daniel Manuel, si Arlene Brosas, at saka si Congresswoman Franz Castro. Ang problema lang, yung mga kaibigan kong itong tatlo ay nagpagamit kay Romualdez. Dapat makatotohanan. Ang isa pang tanong niyan, bakit of all the confidential funds, merong confidential fund si Romualdez, merong confidential fund si Boying Rimulya bilang Secretary ng Justice, merong confidential fund ang PNP bilang PNP Chief, merong confidential fund or intelligence fund ang Armed Forces of the Philippines, merong confidential fund or intelligence fund si BBM. Lahat na halos na mga matataas na pwesto, meron National Security Advisor, National Security Council, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, may mga intelligence fund, Navy, may mga Philippine Coast Guard. Bakit tanging kay Sara lamang ang iniimbestigahan nila? So, iyan po ang katibayan na from the start ay binubuo na talaga nila ang akusasyon laban kay Sara Duterte. So, continuation. control daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Pakibato District ng Davao City, tinarget talaga namin Guys, yung... ko lang bagitin, hindi po ako nabili ha. Hindi po ako nabili. Makatotohanan lang po ako. Wala ni sa Roberto Reyes. Kung si Robert Reyes ka man na pare, pasensya na father, hindi po ako nabili. I stand my ground. I am a solid for truth. Hindi po yun kaiba nagkiklaim na truth. Binayaran naman ni Duterte, ni BBM. Di ba? Okay. Tapos sino to? Si Atty. Gianni Mercado. Ba't magsabi ka ulol? Kung attorney ka nga, ay pwede ka madisbar sa pagtawag ng ulol. Hindi, pagbigyan kita. Walang problema. At saka, galit ng kayo kasi wala invento talaga. Bakit kayo kumakampi kay Romualdez saka kay Marcos na kabatan? Sige nga, kung abogado ka, obligado ka magdepensa ka sa karapatan ng mga akusado. Kahit ano pang kaso ng akusado, hindi mo siya pwedeng arestuhin na walang warrant of arrest. O di kaya kung hindi caught in the act. E di ba, Attorney Gianni Mercado? Kung whoever you are, kung gusto mo magdebate tayo, akyat ka dito kung gusto mo. Okay? Pakinggan natin. Diretso. Ito very clear na nag-fishing expedition sila kay Sara lang. Ang confidential fund ng iba hindi lang ginalaw. Si Sara lang ginalaw nila. Pagsalita ka, Sara, medyo pabilisan lang natin ang timing para mabilis tayo. Okay. Mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, may mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. Diba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon
ng korupsyon ng administration hindi nila nilalabanan yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. So merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So doon ko unang nakita, sabi ko papakialaman nila yung budget. Okay, nais ko lang sagutin itong salita ni sino to, si Jenny Patoy. Sabi, daming abogado ngayon na katakpan sa maleta na basura. Oo nga, pero itong isa si Roberto Reyes. Roberto Reyes, I am kind to you anyway enough. Kasi sinabi mo, ini-investigate si Sara dahil sa confidential information. Yes, ini-investigate po siya. Ano pa yan? Can you deny that? Ini-investigate siya. Anong means information? In-investigate siya. So, you are defending that because are you in BBM? Hindi po ibig sabihin na 11 days na naubos. Tandaan mo yan, Roberto Reyes. Kung si Padre Robert Reyes ka naman, alam mo na, wala na respeto ko rin sa'yo. Running priest. Ganito po yan. Magkano binigay ni Noynoy Aquino doon sa confidential agent na nagbigay ng impormasyon kung saan si Marwan at nagresulta sa pagkamatay ng 44 na staff? 60 million po. Ibig po sabihin, wala pang ibig sabihin na 11 days ay naubusan na 25. Pwedeng maubos yan na kahit isang araw lang po. Magkano binayad ng Central Intelligence Agency sa isang tao na nagbigay ng telephone number ni Bin Laden? Isang Ferrari. Isang araw lang binigay na kagad ng pera, pambili ng Ferrari, kapalit ng telephone number. Ganun po yung kahalaga. Ang confidential fund. Wala kang eksaktong amount magkano. About is depende po sa halaga ng impormasyon. Okay? So at least naintindihan mo na, Robert Reyes, na hindi lahat ibig sabihin in 11 days ay naubos. Sumunod noon, noong August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential Yan August 24, 2023. Nagtuloy-tuloy na sila. funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment Hindi later Diretso. complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Okay? O diyan, 3 araw na paghagilap nila ng fishing expedition. Tapos, na problema sila, premature pala. Okay? Pakinggan natin. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So, makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. August 29, 2023, budget hearing. And, petsa, piece by piece, fact by fact. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Block, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Kasi nag-submit si Sara ng 2.3 billion. Hiningi niya 2.3 billion ang iba budget sa kanya. Okay. At nag-question Makabayan Block. Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw noon, a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang audit observation memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo. Okay Yes, ibig sabihin talagang planadong-planado. At to think, ang batas po ng COA, kapag may isang opisina, at kung nagbibigay ng audit observation memorandum ang COA, binibigay po yan sa mismong opisyal na nakaupo sa opisina na yon. Pero dito bakit nagkaroon ng kopya yung Makabayan congressman? Sige nga, ibig sabihin po, talagang may gumagalaw. May gumagalaw. So yan, pakinggan ninyo. Yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya,
still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Okay. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Black. Or from this Klaro. left-leaning. Sa Makabayan Black nang galing ang galaw. Ibig sabihin, yan po ang pinagalaw ni Elizalde, ni Romualdez. Para kunwari, wala siyang alam. Ganun po yun. Okay, pakinggan natin. Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Ay, yes, so very clear, oh. Si Romualdez nakipag-meeting sa mga makabayan, no, group. So, ibig sabihin, kasama si Teddy Casino, si Sara Ilago, nandyan. Lahat ito mga makabayan nito. Ibig sabihin, nakurap na po ni Romualdez ang mga makabayan. Binigyan niya rin ng pera kasi po malaki po ang MOOE ni Romualdez. Na wala siyang resibo-resibo, i-certify niya lang na nagastos niya sa tama ang pera, ay okay na. Okay. Oo, totoo yan. Kasi makukuha mo yan Kinonfirm ni Sara na si Saldi Romualdez ang kausap ng mga makabayan Black. sa sinabi, sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind. Ang privilege speech ang ni Chis Escudero ang pruweba na si Martin Romualdez ang mga kumukumpas, ang konduktor ng lahat na ito. Sige, pakinggan natin. Ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos ng AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Ayan. Yan. So, klaro? Klaro? Roberto Reyes, klaro? Ha? Sige. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? 2 tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So makikita mo, nagsalita si Kimbo. Dito nanggaling yung narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera ng 11 araw, 11 days. So dyan nagsimula yon. Tapos sumunod na yung September. Pakinggan nyo lahat ng mga kalaban kay Sara. Pakinggan nyo. Roberto Reyes, pakinggan mo. Ha? Father Robert Reyes, the running priest. You must run away. Ang natataka lang ko sa iyo, Father Robert Reyes naging satanas na ang isip mo Imbis na pare ka pa naman. Nagbibigay ka ng example sa buong Pilipino. Naniniwala ka sa naratibo ng ng mga kurap. Magkano ba kayo nabigay na bahid ni Trillanes sa'yo na pera, Father Robert Reyes? Para ka rin si Insurrecto, para ka rin si Bloodcaster Armandin, para ka rin si Christian Isguera. Lahat kayo. Pati kayo, lahat na kayo nabigyan ka, nadapuan kasi kayo ng pera Ganun ang problema sa inyo. Nadapuan kayo ng pera. Papunta-punta pa kayo sa Europe, pumunta kayo ng Japan, o saan kayo kumuha ng pera niya pumunta? Ma'am Shelo Magno. Kasama mo diyan si Ronald Llamas. Kasama pumunta rin doon si Bloodcaster Armandin. Pumunta rin doon si Europe si si Insurrecto bago mag-hearing sa Europe, pumunta pa. Grabe, ang dami niyong pera. Saan ang galing yan? So ibig sabihin, these expenses
which are not uh, which cannot be competently be spent by this person are my proofs that indeed the Marines, the 18 Marines or the 18 soldiers, including the 16 Marines, are telling the truth nung sinabi nila, binigyan nila ng lagi ng pera, nag-deliver sila lagi ng pera kay Trillanes kasama na ang $2 million na binigay sa ICC investigators. O, continue. 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Block nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential Ebidensya funds. ng meeting. So dun na semento yung partnership kumbaga ni Martin Romualdez at nung Makabayan Block. Tawag na evil partnership. Kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi paniwala ko, yung unang AOM, Yung kaibigan ko Ted kasi nyo, nawalan ako ng tiwala sa'yo. Nagkipagkutsaba ka pala dyan. O si Sara Ilago ay dyan sa kanan niya. Ay, itong isa pa, patawa-tawa pa. Mga komunista kunwari. Komunista, pero may pera-pera. nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin natin, Nagdagdag sila IOM. Nung unang IOM, wala sila nakitang ebidensya. So, dinagdagan ulit. papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain kung ano yung AOM sa mga hindi Okay. nakakaalam po Yes. ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa... Ibig sabihin po, kahit na may notice of disallowance, hindi pa tapos yan. Hindi mo pwede sabihin na nagkamala ng salapi. Kasi i-explain pa nila yan. Ang tingnan dapat yung final report ng Commission on Audit. Yung final report ng Commission on Audit dyan ay wala nang problema unconditionally cleared. So ano pang silbi nitong impeachment complaint patungkol sa confidential fund kung na-certify na ng COA na cleared? O, di ba? Padre Roberto Reyes, what is that? Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka, o ito yon yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila, Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. Ibig sabihin, very clear na po. Ito na po yung depensa ni Sara kung mag-hearing man. Very clear na talagang malinis si Sara. Ang lahat lang ay imbento ng Martin Romualdez for President movement. Kung sino man dyan ang kasama mga Makabayan Block sa Martin Romualdez for President movement, sila po ang nag-imbento ng lahat ng ebidensya para masira si Sara at tawagin siyang Sara Lustay,
Lahat-lahat na. After yung manalo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Ayun, klaro. Kaya palang AKAP AX para sa kampanya ni Martin Romualdez. Grabe. Ang utak ng AKAP, si Erwin Tulfo. Grabe. Pilipinas Caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na Eduardo, anong pangalan mo? Eduardo Mangalindan, hindi po totoo yan. Paano ka maniwala? Di na ubos na sana kung 150 million kada buwan ang sahod ni Atty. Kaufman, nakaisang taon na siya. Kung 10 buwan, 1.5 billion na. Paano maniwala? Huwag kayo maniwala sa kasinungalingan ni Trillanes. Tao ka lang ni Trillanes. Kaya ganun pa ulit-ulit yung kinikwento. Walang pruweba yan. Ipalabas mo nga pruweba mo. Sige nga, asan pruweba mo? Wala pong abogado na nagpapabayad sa 50 milyon kada buwan. Ang sweldo po ni Kaufman ay nanggaling sa ICC. Ang binabayad ng ICC kay Atty. Kaufman ay 2 milyon kada buwan. So ikaw, Eduardo Mangalindan, kasama ka rin sa trupa ng kasinungalingan ni Trillanes, ay huwag ka magkwento ng kasinungalingan. Okay? Okay, makinig kayo. Kayo mga tumatawag sa kanya, Sara Lustay, makinig kayo. Klaro ang depensa. pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasin. Tama si Boss Dada, si Banat Bay. Kung may kaso ka buuin, huwag ka magbuo muna ng kaso bago ka maghanap ng ebidensya. Ang gawin mo, baliktarin mo. Hanap ka mo ng ebidensya na wala ka pang alam kung anong kaso. At kung makita mo ng ebidensya, saka mo na himay-himayin para malaman mo kung ano ang kaso ang dapat isasampa. Makinig tayo. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila. Makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for president para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kasi sumabog ito, di ba? Kasi katotohanan, bakit mayroong galaw na mag-People's Initiative? Yan pong connection. Tanging si Romualdez lamang ang may kakayahan na gumawa niyan. At bakit gumawa niyan? So may connection yan sa pagpa-impeach kay Sara. Ganun lang ho kasimple. So kita nyo lang depensa ni Sara? Ang lakas po ng depensa ni Sara, kayo lang hindi naniwala sa kanya, kayo yung anti-Sara, anti-Dides ang hindi naniniwala. Makinig kayo, pakinggan nyo, sa kanilang kayo magdesisyon. Palit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad, tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog Yun, ang AX ay ibinibigay at ang tupad, ibinibigay kapalit ng pirma para sa People's Initiative ni Martin Romualdez. Kaya lang mga masamang balak ay hindi talaga magtatagumpay dahil na-discover na mga tao na na naghangad ng katarungan at hindi sila nakalusot kay Inday. Yan po. yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin.
si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true. There's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So doon yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita niyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung gano'n, na hindi mo siya maintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Kasi gano'n naman talaga ang addict ng cocaine. Hindi makapagsalita ng maayos. Ang iba, mga rambling words. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang, nagsinungaling ka kagabi, na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? Diba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinumpronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Gusto ka pang ikukurap ka pa. Gusto niya, akala niya, kayang-kaya ka niya na dadalhin sa gusto niya mangyari. Kaya yan po ang nangyari. Pakinggan pa natin. So, napakalakas po ng depensa ni Sara sa impeachment. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Okay. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So ano dating sa'yo no? Nung sinabi niya yun? Kung Anong I'll take care of you? Anong ibig sabihin ron? kinoconnect mo ito na meron Siguro, kaya nagselo si Lisa Marcos. I'll take care of you. siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez ang nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? Diba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So ang dating, parang dahil napisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. Diba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa pages pa ito. Ano pa So, nangyari? yun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming, yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. So, Pumunta, nalaman niya na nasa Davao kanina, ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Binawasan ng budget na proposal na 2 billion, no? Naging naging 750 million na lang. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung kumakain na kami, wala sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod, yung swahi na kinakain, na ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila,
Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, ito na naman siya, yung kanyang pagbulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba ito magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo. So mag-ingat ka. Ano ibig sabihin mag-ingat ka? Kasi pag sinabi mo mag-ingat ka, pwede pong tunog ng salita na putang ina ka, mag-ingat ka. Parang ganun eh. Di ba? Parang tunog na pag may balak. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman. Ang Kita nag-comment ba mga anti-Sara dito, tinatawag na sinungaling daw si pagsalita dito ni Sara. ano bang ebidensya nyo ng sinungaling si Sara dito? May listahan na nga, may pinipresenta pang video para makita ninyo. At magtumingin kayo, manood kayo at mag-be fair to evidence. Huwag yung dahil galit naman kayo sa isang tao ay gano'n na kagad. Ibig sabihin, kayo po ang klase ng tao na hindi marunong tumingin sa ebidensya. doon sa budget nyo na bilyon. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko Makabayan Block. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Kaya pala galit na Makabayan Block kay Sara. Pinasurveillance niya pala gamit ang confidential fund. Kaya pala sila nag-aalit. Pinasurveillance niya sa Davao. Oo, ang Makabayan kasi 'di ba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na makakatanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila taga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit na dadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So ang nagre-recruit before sa ibig sabihin, nagamit ni Sara ang confidential fund niya kahit nalaman niyang lahat ng impormasyon yan. Yan po ang pruweba sa kwento niya na nagamit niya. Itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yun kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay maakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa kumbaga tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na
Parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon, yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA, hindi talaga ako tumatahimik. So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa malalim. makabayan, Oo, yes. sa makabayan. Kaya ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay ipa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when Ng you were officer. mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan . Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay. Kaya very clear. Pag tinawag mo na confidential fund, tama po yung sinabi niya. Na kapag confidential fund, kailangan maghanap ka ng justification na para mabuksan mo at papayagan ka ng batas na buksan kung ano ang informasyon. Kung confidential fund, national security po yan, hindi po pwede bubuksan. In other words, luluha lang ng dugo itong umaakusa ng confidential fund hanggang may regrespeto silang ang malalaman nila. They cannot force the issue kung saan napunta ba talaga ang pera. Kaya, ito medyo mataas na yung ang oras natin, may isang oras, i-continue na lang natin bukas ang issue. Kasi doon na tayo mag-issue sa from confidential fund dito, doon na tayo magtututok sa karugtong. Okay? Sige, magtatawag na ako. Pasalamat ako. Kahit kontra kayo sa akin ang views nyo, pasalamatan po kayo. James Gillen, si Chel Jokno, ini-invite niya. Gusto ko, I am inviting Chel Jokno to umakyat sa aking live at magdebate kami. I will be fair. I assure him I will be fair. Cristel Benitez, LOLs daw. Laugh out loud. Si Brian Rodriguez, mga makakaliwa, walang hiya yan. Okay, so si James Gillian ginagamit sa planting tree. Iyan ang iyong opinion, no? Wala ka pa namang pero sinabi mo yung inupakan ng sheriff, totoo naman 'yan. Inupakan ng sheriff, hindi naman tinatanggi 'yan. So ano po ang masama? Kung inupakan ng sheriff, dapat may rason 'yan kung bakit hindi lahat ng pagpatay ay masama. May pagpatay na self-defense, di ba? Nikki D, nung mayor pa yan, mayor pa siya, na-discover niya, pero patuloy pa rin siya nagdi-discover kasi pag na-discover mo ng mayor pa lang, hindi ibig sabihin na wala na. So, maayong aga, Atty. Toto from Marbel, o mga taga Marbel, nga akon nga kasimanwa, maayong aga man. Nikki D, imagine, sinasahuran ng pera na galing sa tax ng tao ang makabayan, legal na sinasahuran, tapos nagre-recruit ng mga kabataan para maging NP. Naalala ko yung nangampanya na 3 babae na taga-UP na namatay sa Mindoro. Nangampanya pa yun sa Kabataan Party List para kay Attorney Rene Luisco. Attorney ko, you must have that conscience to explain bakit nandoon sa bundok ang 3 taga-UP ng kumampanya pa para sa Kabataan Party List. Siguro naman, panahon na siguro, Raul Daniel Manuel, Ma'am Arlene Brusas,
Ted Casino, panahon na siguro ibahin nyo ng sistema nyo. Huwag na po kayo magbitbit ng armas at mamamatay pa yung mga tao, mga bata. Tsaka masama talaga yan. I cannot accept that. Tutulungan ko kayo kung hindi kayo nagbibitbit ng baril. Kasi kung may baril ka naman kayo, dapat binaril nyo na lahat ng mga flood control, mga kontraktor at flood control, mga kontraktor ng congressman. Look mo, kaya galit na bisto mga party list in PA. Ken Jacob Lohorte, yung nagsasabi na sinungaling si BP, mga guilty kasi alam nila na palpak ang plano nila. Noel, ambos interview, tsaka dapat yung nag-interview ay di mo kakampi. Mga bugok, ginagago ninyo ang mga tao, mga animalis kayo. Sino bang ambos interview dito sinasabi mo, Noel? Rodolfo de los Reyes, malaking question mark. Ano ibig sabihin ng malaking question mark? Rosendo Sualog, panay spekulasyon kayo, I'll take care of you, sabi ni BBM. Ay nagkukunwari ka pa, Rosendo. Ibig sabihin yun ay yayariin niya si Sara. Darlene Narvino, I love Duterte, the best ever. Johnny Abrazado, galing magsinungaling si Sara. Ay, opinion mo lang yan. Wala ka naman ebidensya na nagsinungaling si Sara. James Gillen, I love you BBM. Oh, mahal mo pala magnanakaw. Ang nagmamahal sa magnanakaw ay magnanakaw din. Samin Santiago, daming bubo tungkol sa CF. Ayon, panoorin mo si Atty. Guanzo na dating commissioner, confidential nga, di ba? At may maling gastos na ninakaw ba? Tapos James Gillen, maybe you have something. Sino ba ako? Ba't tinutukoy mo? Nikki D, nag-react din si Digong Jr. Diyan noon na Chacha, lahat na sinasabi ni Digong dapat pinakinggan. Yasmin, si BBM nag-word salad lagi. Tapos James Gillen, for what? Ulok mo kasi addict si BBM. Leticia Gonzalez, hoy, Buday, sige na, mag-aeroplano ka, sunduin mong OFW sa Dubai. Opo, nagpapasundo niya talaga mga aeroplano, mga OFW na gustong umuwi. In fairness kay Sara, totoo po yun. Melchor Ayala, tapos Nikki D, walang pakimi o kaplastikan si Sara, sumagot, dyan ako namamangha. Tapos tuloy-tuloy ang sagot niya, ibig sabihin hindi po siya nagsisinungaling. Rosendo Saulog, si Senator Trillanes ay laging may ebidensya, kaya nga, anong ebidensya? Kasinungalingan ang sinasabi lagi ni Trillanes, nabisto po siya sa $2 milyong. Lagi siyang binibigyan ng pera, kaya galit siya sa mga Marines. Cool Lagoon, Sara, nahuli ko na, bibilhin mo na pati Pilipino. Anong kwento mo? Asan ebidensya mo, Cool Lagoon? Kakahiya ka magsalita ng ganun. So Darlene Arvino, daming trolls dito, kahit ano pang pansisira nyo kay Duterte, di kami magbabago. Tapos Mark Rivera, lahat ng narrative ni Sara ay kasi galingan. Galingan, ano ibig sabihin po? Kenya Kabluhorti, Sir Toto, kolto ng kasinungalingan niyan si Trillanes, ang grupo niya. Tama po. Mark Rivera, wala ka alam, Bok, mag-research ka muna. Sino bang sinasabi mo mag-research? Sino bang tinatawag mong book? Atty. Toto, niyan, ang pruwiba ay nasa totoo. Ibig sabihin, naniwala ako sa kwento nito. Kasi tuloy-tuloy ang kwento. Tapos sabi ni Ken Jacob Lohorte, ang tunay na nagnanakaw, yung mga nag-file ng impeachment kasi hindi yan gagalaw kung walang suhol. Tama ka naman, tama. Kaya mo ba papipirmahin ang 250 na congressman? Hindi. Mapapirma mo lamang yan kung may binigay ka na bribe na pera. Rosendo Saulog, anong malinis si Sara? O Sara Lustay? Kwento ka lang Sara Lustay, wala naman ebidensya. Eduardo Mangalindan, sahod para kay Kaufman, hindi po yan totoo. Imposibleng mangyari yan. At hindi kasinungalingan yan. 2 million a month pesos lang po sweldo ni ang bayad kay Kaufman, galing sa ICC pang bayad. Sir Rodolph, biro mo kung 150 million naman sa isang taon, 1.5 billion plus 1.8 billion ang gagastusin Duterte, may pera ba siya ganun karami? Imposible ng mga kwento mo eh. Jenny Patoy, Eduardo Mangalindan,
Bakit ano pa ba sa tingin mo, ang mga Duterte, nagtitinda lang ba sila ng balot na walang ipon? Isipin lang ilang taon sila sa politika at meron silang sahod. Ano ka ba? Perdigone, sabi mo lang yun. Sabi, Rosendo Swalog, fake news na naman. Fake news ba? Hindi po fake news ito. Anyway, hanggang dyan lang muna po tayo at magiging 1 oras na po tayo. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin bukas part 2. Part 2 po dito.